nakapaglagay na ng brain chip si Elon Musk sa utak ng tao. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Nag-post si Elon Musk sa Twitter na ngayon ay X na ng isang post at ito ang sabi niya, may unang tao na ang nakatanggap ng implant mula sa Neuralink kahapon, okay naman ang kalagayan niya at maganda ang recovery. Sa madaling salita, ito po ang ibig sabihin na kapag lagay na si Elon Musk ng computer chip sa utak ng tao, yung startup niyang Neuralink ay nagsimula na ng human trials. Co-founder si Musk ng Neuralink noong 2016 at sa makalipas ng 8 taon ay sa wakas, nagkaroon na sila ng unang human test subject. Malaking milestone ito. Makikita natin kung effective ba talaga ang konsepto. Pero ano ba yung concept? Ito po ang Brain-Computer Interface o BCI. Ang teknolohiya na ito ay naglalayong makontrol mo ang makina gamit lang ang iyong isip. May follow-up post si Musk tungkol dito. Sabi niya, yung unang produkto ay ang tawag ay telepathy. Makokontrol mo daw ang phone o computer mo by thinking lang at through them ay makokontrol mo rin ang ibang devices. Kung gumana ito, malaking bagay, lalo na para sa mga taong may paralysis. Malaki ang maitutulong ng teknolohiyang ito sa kanila. Sabi pa ni Musk, sila ang unang makikinabang. Ito pa yung sinulat niya. Isipin mo kung si Stephen Hawking ay makakapag-communicate faster than a speed typist or auctioneer. Yan ang aming goal. Grabe diba? Pero paano nga ba gumagana yung teknolohiya? Ito yung alam natin so far. Isang computer chip at iba pang electronics ang ilalagay sa utak ng isang tao. Ito yung link sa Neuralink. Sabi nila, kasing laki lang daw ito ng coin. Battery-operated din yung chip at pwedeng i-charge ng wireless so hindi mo na kailangang palitan. At mahirap din naman gawin ito kasi diretso na itong ilalagay sa utak mo. Ang paglalagay nito ay hindi basta-basta. Gagawin ito o ilalagay sa iyo ito ng isang special surgical robot. Tama ka nang nadinig, robot. Hindi trained neurosurgeon. Pero bakit? Kasi yung part po ng link ay may mga wires na direktang nakakabit sa utak mo. Sobrang intricate daw nito na hindi kaya ng tao kaya pinapagawa nila sa robot. Yung mga wires o threads, magmo-monitor ng activity ng utak mo. Babasahin nila yung thoughts mo at ipapasa sa chip. Tapos, yung chip ay magpapadala ng signal sa apps, sa phone mo o sa computer mo. Ganun ang setup. Mukhang komplikado, no? Pero hindi naman bago ang ideyang ito. Yung unang device na ganito ay lumabas pa noong 2004. May iba pang companies na matagal nang nagtatrabaho sa brain-computer interface. Yung mga older devices na dati nang naimbento ay pinapayagan kang kontrolin ang robotic limb mo gamit lang ang isip mo. So nagawa na ito before. Ano ang bago sa Neuralink? Yung dami ng brain signals na gusto nilang makuha, yun ang bago. Yung ibang existing brain chips mas mabagal, kaya baka hindi nila kayanin ang gusto ni Elon Musk. Kasi ang goal ni Elon ay hindi lang para sa mga walang limbs. Sa halip gusto niya din ng advanced brain-computer interface. Halimbawa, isipin mo, nagdadrive ka ng smart car gamit lang ang isip mo, o naglalaro ka ng video games o nakaka-access ka ng information sa internet through your brain. Ang daming possibilities. Kaya nga telepathy ang tawag ni Musk sa unang produkto. Nagsiset ito ng tone para sa future. Balang araw baka maabot na natin ang bagong level ng human capabilities. Mga tao na may machine parts na controlled by mind, parang cyborg sa sci-fi movies. Pero syempre, may mga panganib din itong hatid. Opo, halos lahat ng bagong teknolohiya ay pwedeng abusuhin. Isipin mo, may mag-hack ng brain chip mo at mabasa yung thoughts mo at saka kontrolin yung robotic limbs mo. Nakakatakot yun. At malamang may makakagawa niyan. Kaya kailangan nating maging cautious at mag-ingat sa potential risks habang tinitingnan din natin yung potential benefits. Pwedeng makatulong ang ganitong brain chips sa milyon-milyong tao at napaka-crucial ng mga steps na ginawa ng company ni Elon Musk. Ngayon, abangan na lang natin. Makikita natin kung paano mag-react yung human test subject sa Neuralink chip. Sa susunod na mga linggo, malalaman natin kung gaano naka-advance yung teknolohiya at kung gaano katagal bago mo makita ang ganitong chip sa stores malapit sa'yo. Ngayon, ikaw magpapalagay ka ba nito kung sakali? Ikomento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin. Paano ikokonekta ni Elon Musk ang isang computer sa utak ng mga tao? Brain Chips Demo. Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang utak ng mga tao ay napaka makapangyarihan at ito lang ang bukod tanging organ na hindi pa lubos naaaral ng mga scientifico. At sa sobrang powerful ng utak natin ay hindi ito kayang kopyahin o gawa ng replika. Pero gaano nga ba ka-powerful ang utak natin? Sa ating utak
ay kaya nating makapag-solve ng mga problems, makapag-compose ng mga kanta at marami pang iba. At ang mga katangian na ito ay ilan lamang sa mga kayang gawin ng ating utak. Astig no? Pero naisip mo na rin ba kung papaano kung kinonekta na ang computer sa ating utak? Parang hindi ka panipaniwala no? Pero ang totoo ay meron na kang ganito sa ngayon. Oo, tama ka sa narinig mo. At ang gumawa nito ay walang iba kundi si Elon Musk. At maniwala ka man o sa hindi, pinaghahandaan niya na ang panibagong revolution sa paraan na gusto niya. Kaya naman sa video na ito ay maghanda ka na at mag-focus ka. Dahil alamin natin dito kung ano nga ba talaga ang kakayahan ng ating utak at papaano ito ikokonekta ni Elon Musk sa computer at bakit niya ito gagawin. Kaya naman sit back, relax at enjoy. At kung handa ka na, simulan na natin. Sisimula tayo sa neurons. Ang neuron ay mga cells sa ating nervous system. Ang mga neurons ay responsable kung bakit tayo nakaka-receive, nakakapaglagay at nakakapagpadala ng mga information na nanggagaling sa ating utak. At ikaw, sa tingin mo, ilan ang neurons sa ating katawan? May ideya ka ba? Kung wala, ay alam mo ba na meron tayong 86 billion neurons sa ating katawan? Ang dami no? At kung isipin ang bilang na ito ay 11 times na mas madami kumpara sa population ng mundo. Kaya naman nakakatuwa na meron tayong sariling computer sa ating utak na kailanman ay hindi kayang tumbasan ng kahit anong high-tech computers. Doon pa man, kung kukumpara natin ang ating utak sa USB o di naman kaya sa mga hard disk, ay may kakayahan ng ating utak na maglagay ng halos 2.5 million gigabyte na informations. Ganun kalaki ang kayang ilagay sa memory sa ating utak. Grabe no? Bukod pa, katumbas pa nga ito ng 3 million hours na palabas o pelikula. Sa kabila nito, kung ikukumpara natin ang kakayahan ng mga computer sa ating utak, ay walang-wala itong sinabi o hinding-hindi ito uubra sa ating utak. Ang Google ay nakakapag-process ng data 24 petabyte araw-araw. Samantalang ang ating utak ay 20 watts lamang ang kinakailangan para makapagtrabaho. Ang liit lang no? Kung tutusin, ay katumbas lang ito ng isang bombilya ng ilaw. Kaya naman pa pwedeng i-consider ang ating utak bilang pinakamatipid na computer device sa mundo. At ang mas nakakabilib pa dito ay 40 minutes sa trabaho ng isang computer ay kayang trabahuin ng ating utak sa loob lamang ng isang segundo. At ang ginawa ng ganitong eksperimento ay ang ginamit nila dito ay ang ika-4 sa pinaka-high-tech na computer sa mundo. Pero gaano ka-high-tech ang ginamit nila? Naglalaman ito ng 700,000 processor at 1.4 million gigabyte RAM. Sobrang high-tech na computer na ito kung iisipin. Pero wala pa rin itong panama sa ating utak. Pero ang malaking katanungan dito, bakit pa kaya ikukonekta pa ang ating utak sa computer? Ito'y dahil ang ating katawan o mga organs ay napakalimitado lang. Halimbawa, kung sakaling magka-damage ng maliit na parte ng ating utak, ay mahihirapan na nga tayong ayusin pa ito. At sa ganitong pagkakataon ay ang computer na nga ang bahala. O sa madaling salita, ang computer na ang magiging spare parts. Siya si Elon Musk at ginawa niya ang proyektong Neuralink. Naniniwala si Elon pati mga developers niya na kayang pagsamahin ng utak ng tao at ang computer. At para magawa nila ito, tataniman nga nila ng polymer threads na may kaakibat na electrodes ang utak ng tao. Sa tulong nito, malalaman nito ang aktibidad ng neurons ng tao. At makakatulong pa nga ito para maging masigla o maisaayos ang kalusugan ng tao. Medyo baliwan ito o talaga namang hindi ka panipaniwala ang ganitong proyekto. Pero magugulat ka dahil meron na nga nito sa ngayon. Sinasagawa na ito sa ibang bansa. Babalik tayo. Ang electrodes ay ilalagay sa ating utak at hinati ito sa 96 threads at ito ay mas manipis pa sa buhok ng tao. Sa kabuuan, naglalaman ng electrodes ng 3,072 pieces. Bukod pa dito ay hindi tao kundi robot ang gagawa nito o magtatanim ito sa utak ng tao. At sa ngayon, meron na nga nito. Ilalagay ito ng isang robot sa utak ng tao ng mano-mano o paisa-isa. At aabutin lamang ito ng 16 minutes bago ito mailagay lahat sa utak ng tao. Ito'y napakabilis kung iisipin kumpara sa ibang operasyon. At para naman mabasa lahat ng data sa utak mo, ay maglalagay din sila ng chip sa bandang tenga mo. At dahil dito, dadalhin ng utak mo ang mga data sa chips at tutungo naman ito sa isang computer. At ayon sa mga scientifico, gumagawa na nga sila ngayon na ibang mga chips na pwede ang wireless. Dagdag pa, gaya ng pinangako ng mga scientifico na kapag may ganito ka na, ay marami itong magandang benepisyo para sa iyo. Kagaya na nga lang, kung di ka makakita, ay makakakita ka na. At kung bingi ka naman, ay makakarinig ka na. At kung pilay ka naman, papapagana mo na din ng wheelchair mo sa pamamagitan lamang ng computer na nakakonekta sa utak mo. At kapag lahat ng ito ay mangyari, ay talaga naman malaki ang kapakinabangan nito sa lahat ng mga tao.
Karagdagan pa dito ay makakapag-restore ka na din dito ng memory at kaya nitong pigilan ng mga brain damage, masasaayos din ito ang mga ugat na barado at marami pang iba. At ang lahat ng ito ay mangyayari na sa tulong ng Neuralink at sa mga susunod pang mga taon ay magiging pangangailangan na ito ng mga tao. Magiging uso na ito at wala ka na siguro magagawa pa pag nilabas na nga ito sa buong mundo. Makakaadikan pa nga ito ng mga tao, especially ng mga kabataan. Pero bakit kaya? Ito'y dahil sa tulong nito ay magagawa mo na makapag-save ng mga alaala na mula sa iyong nakaraan na parang memory card lang sa computer. At di kagaya ng cellphone, boses lang at mga video lamang ang nakikita mo. Dito ay pati pakiramdam mo nung mga araw na ginagawa mo eksena ay mararamdaman mo. Ganon siya kaastig. Pero huwag kang excited dahil ang ganitong features ay naaral pa sa ngayon at balak pa itong ilagay sa mga susunod pang mga dekada. At kung mangyari na nga ito ay talaga namang napakastig dahil may lalagay mo na sa Instagram mo ang tunay at totoong alaala mo. At ang malupit pa nga dito ay nakasave na nga ito doon kahit na wala ka na o patay ka na. Ngayon, meron ka na bang ideya sa ating topic ngayon? Oo, ang mga tao sa hinaharap ay magiging cyborg. At ayon kay Elon Musk ay mangyayari na ito malapit na dahil alam niya na hindi kayang mabuhay ng mga tao ngayon nang walang mga device. Dagdag pa niya, nagigiliwan pa nga ito ng mga tao dahil mas magiging productive na ang mga tao kapag merong ganito. Yun pa man, marami talagang mga tao na sa ngayon na nagpapalagay na ng mga ganito. At karamihan nga sa kanila ay mga may kapansanan na napipilitan magpalagay para magawa nilang mga bagay na dati nilang hindi nagagawa. Meron pa nga dito na nagpalagay pa ng mga chips sa kamay para daw mas convenient bumili o makapag-transact o kahit makapagbukas ng kotse. At ito pa, si Amal Grafstastra na nagpalagay ng chip sa kamay para siya lang ang makapag-login sa kanyang computer. At ang malupit pa nga dito ay si Peter Scott Morgan at siya ay isang scientifico. Siya gumaling sa isang karamdaman na walang lunas at sa maraming taon gumugugol siya ng maraming oras para makagawa ng panibagong version ng kanyang sarili. Kagaya niya ang kanyang new version. Parehas sila ng boses at parehas pa nga rin sila ng emosyon na pinapakita. Sa makatuwid lahat ng ginagawa ni Peter ay nagagawa na rin pa konti-konti ng kanyang new version. At naniniwala pa nga din siya na darating ang panahon na malilibot niya na ang mundo kahit nasa bahay na lang siya. At paggagawa niya ito sa tulong ng new version cyborg niya. At miski ikaw ay magagawa mo din ito. At kailangan mo lang ditong gawin, konekta ang utak mo sa computer. Alright, ako para sa akin kung dumating man ito ay hindi ako magpapalagay nito kahit anong mangyari. Dahil naniniwala ako na ito na ang nakasaad sa banal na aklat na ang Mark of the Beast o marka ng demonyo. Pag nakuha na ng demonyo ang kaluluwa mo ay hindi mo na ito maaaring muling makuha pa. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagbabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.